May dalawang halimaw ang Pilipinas sa boxing na magiging kampiyon ngayong taon. At ang Iglesia ni Cristo umano ay may critical na papel dito. Boxing fans, maligayang pagbabalik. Ang golden age ng Philippine boxing ay palipas na. We are running out of multi-division champion. Yung tipong umaakyat ng timbang ng tulad ni Pacquiao at Donaire. Yung hindi lang magaling sumuntok, kundi may disiplina at karisma. Enter Carl James Wonderboy Martin ng Ifugao at ang road warrior ng Cavite na si Kenneth Loverboy Llover. Two of the most disciplined young fighters in Philippine boxing today. Kenneth Llover and Carl James Martin have something in common that nobody is talking about. Pareho silang undefeated, pareho silang world title contenders, at pareho silang active members ng Iglesia ni Cristo. Oh, what a shot! Left hand, and Pagani is down, gone! Isa sa mga pinakafamosong relihiyon sa Pilipinas, at sa ating palagay nagiging factor ito ng mga halimaw. Mga halimaw na boxers. Ang tanong natin for today, is the INC creating the perfect boxers? May formula nga ba ang organisasyong ito na nakakatulong sa boxing sports ng Pilipinas? Sa boxing, ang kalaban mo, hindi lang yung kabilang corner. Kalaban mo ang sarili mo. At kapag namamayagpag ka na, alak, yosi, pati puyat, yan ang pumapatay sa mga karera ng boxers natin. At dito lamang ang mga INC boxers gaya ni Llover at Martin. Imagine nyo yung advantage. Ang katawan mo, laging 100% recovered. Walang hangover days, puro training lang. Ito ang secret weapon ni Carl James Martin, isang astig na taga-Ifugao. This Filipino phenom ay nag-iingay sa boxing circles nowadays. Standing at 5'6", with 27 wins and 20 of those coming by way of knockout, this dangerous Ifugao has a knockout rate of 74.1% and is a known INC athlete. At ang Iglesia ay tanyag sa isang bagay, order at struktura, strict rules, a life that doesn't allow chaos o kaguluhan. Pinagbabawal ang pag-inom ng alak at discourage ang paninigarilyo. Habang yung ibang boxers kailangan pang pigilan ang sarili, para kina Carl James Martin at Kenneth Llover, wala silang choice. The decision was made nung naging miyembro sila. At syempre, maiwasan ba naman ang kritiko? Si Wonderboy James Martin ay sinasabing hype lang noon. But when Martin's last outing versus Dipayen, na nakalaban din ng monster ng Japan na si Naoya Inoue, pinakita na kaya niya. At ang una niyang pinasalamatan ang leadership ng Iglesia ni Cristo. Gusto ko rin po magpasalamat, pati ng happy birthday, tagapamahalang pangkahalatan, at ang buong kapatid namin sa Iglesia ni Cristo. Hindi ito scripted. Ito ang kaisahan o unity ng relihiyong ito. Kapag lumalaban si Martin, hindi siya nag-iisa. Ramdam niya na nasa likod ang buong kapatiran, and this creates a support environment para sa boxer. We're seeing the birth of a new superstar. I don't say that very often. Pati ang kaisipan, nagiging kondisyon din. And he is currently rated number 2 at super bantamweight by the WBO and number 9 by the IBF. At malakas ang dinig ngayon na magiging kampiyon ang batang ito sa taong ito. At alam ng lahat na boxing is not won by talent only. It's won by who shows up to training when nobody is watching. And INC is built around exactly that. High performance na kultura. Ngunit ito ang tanong, does that kind of discipline create champions? O kinokontrol sila? Talking about control, ang boksingerong ito naman ay may superb ring control at parang Pacquiao version 2 daw. In the very first round, ladies and gentlemen, bagsak po ang kalabang Hapon. Ito ay ang Caviteñong si Kenneth Llover. He's really throwing his punches with passion. Yes, that's a good left. Kung si Martin ang Wonderboy ng Pinas, si Kenneth Llover ang Loverboy nito. Moniker man ay Loverboy, hindi labing-labing ang asunto ng bagsik nito. With a professional record of 17 fights and 12 by knockout,
Ang batang ito ay ang isa sa mga boxers to watch out for this year. Ang alam naman natin si Kenneth may future. Parang complete package. May talent, and then masipag, madisiplina, matyaga, at may karisma. Managed by the legendary Jerry Penalosa at trained ni Alex Ariza, former conditioning coach ni Pacquiao, this guy can pack a punch. Gaya ni Pacquiao, Pacquiaoan din ang estilo ng batang ito. Kenneth Llover is also a road warrior. Kada bansa kung saan siya lumalaban, nananaig siya. Ang matindi kay Llover, hindi siya namimili ng laban. Pumunta siya sa Kyrgyzstan, napakalayong bansa, malamig, upang labanan si Luciano Baldor, na higante sa tangkad. Resulta, 4th round knockout. At sa kanyang last fight din, pumunta siya sa Japan para depensahan ng OPBF title niya. Resulta, 2nd round technical knockout. At sabi ni Peñalosa, napakadaling turuan si Llover. Bakit? Kasi sanay sa obedience. Sa iglesia, ang pagsunod sa pamamahala ay automatic at marahil nadadala yan sa gym. Pag sinabi ng coach na tatakbo ka ng 10 kilometers, walang reklamo. Di man natin aminin, may work ethic ang INC na nakukuha ng boxer at na-apply nito sa totoong buhay. At ang disiplina ay non-negotiable sa kanila. Sa unang Corinthians 9:25, sinasabi na ang atleta ay dapat may self-control in all things. At dito, binubukod ang matagumpay sa talunan. At huwag nating kalimutan ang business side. Marahil alam ito ni Sean Gibbons, ang presidente ng MP Promotions. Kapag INC ang boxer, may sure na market. May sure na bibili ng ticket, may sure na manonood sa YouTube, at ang tawag dito ay Black Power. Sa boxing, money talks. At kung saan ang suporta, naturalmente, may pera. At babalik tayo sa tanong, gumagawa ba ng boxing champs ang Iglesia ni Cristo? The answer is, maybe yes. Hindi man sila boxing gym, pero yung lifestyle na tinuturo nila, perfect fit para sa boksingero. Clean living, solid support system, obedience, yan ang additional formula to be a great boxer. At sa taong ito, hindi na tayo magugulat kung makita nyong si Carl James Martin o si Kenneth Llover ay may suot ng mga world title belts. At pag nangyari yun, hindi lang Pilipinas ang magse-celebrate, kundi ang kapatiran din sa buong bansa. Ano ang opinion nyo dito? Factor ba ang religion sa success ng isang atleta? Kung na-enjoy ninyo ang boxing content natin ngayon, suntukin ng like and subscribe for more boxing stories and controversies. Salamat, ka-boxing tayo. Boxing